Nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Elohim. Good morning po sa inyong lahat, sa ating mga kapatiran, at sa maging makapanood po ng ating programa. Welcome po muli sa ating programa Daily Bread. Andito na po tayo sa chapter 26 ng Numbers, at ito po yung pagkakataon ng ikadalawang pagkakataon na ipasinsus po ng Elohim ang Israel. Verse 1, pagkalipas ng salot, sinabi ni Yahweh kina Moses at Eleazar na anak ni Aaron, magsasagawa ka ng isang sensus. Bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng mga Israelita na maaaring isasama sa hukbo upang makipagdigma mula sa gulang ng 20 taon pataas. Dahil dito, inipo nila ang mga pinuno at pinuno sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jericho. Binilang at inilista ng mga Israelita tulad ng inuutos ni Abba Yahweh kay Moses. Ito ang listahan ng mga Israelitang umalis sa Ehipto. Sa lipi ni Reuben, na panganay ni Israel, ay ang mga angkan ni Hunok, Palo, Herzon at Karme. Ang mga angkan ito na ang mga bumubuo sa lipi ni Reuben, silang lahat ay 43,730. Ang anak ni Palo ay si Eliab, at ang mga anak ni Eliab ay sina Nemuel, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram kasama sa pangkat ni Nakora ang nagpasimuno sa mga Israelita ng paghimagsik laban kina Moses at Aaron at kay Abba Yahweh. Si Korah naman at ang kanyang 250 na kasama ang nilamon ng lupa. Ang mga makapangyayaring ito ay nagsisilbing babala sa buong bayan. Gayon may hindi kasamang namatay ang mga anak ni Korah. Sa lipi naman ni Simeon ay ang mga angkan ni Nemuel, Hamin, Hakin, Zera at Saul. Ang kabuuang bilang ng lipi ni Simeon ay 22,200. Sa lipi ni Gad ay ang mga angkan ni Zipon, Hagoy, Suni, Osni, Eri, Aaron at Arili. Ang kabuang bilang ng lipi ni Gad ay 40,500. Sa lipi naman ni Juda, hindi kabilang sina at Unan na namatay sa Kanaan, ay ang mga angkan ni Sela, Paris, Sara, Hezron at Hamol. Ang kabuang bilang sa lipi ni Juda ay 76,500. Sa lipi ni Isakar ay ang mga angkan ni Tulah, Pua, Hazob, Zimron, lahat sa lipi ni Isakar ay 64,300. Sa lipi ni Zebulon ay ang mga angkan ni Zered, Elon, Haleel, silang lahat ay 60,500. Sa lipi ni Jose na may 2 anak ay ang mga angkan ni Manasi at Ephraim. Sa lipi ni Manasis ay ang angkan ni Maker, ang anak nitong si Gilead. Ang angkan ni Gilead ay binubuo ng mga sambayanan ni Zizer, Hilek, Azer, Jikim, Simeda at Hiper. Si Lopihad na anak ni Heper ay hindi nanganak ng lalaki kundi panay babae. Sina Maala, Noah, Hogla, Melka at Terza. Lahat sa angkan ni Manasi ay 52,700. Sa lipi ni Ephraim ay ang mga angkan ni Sotela, Beker at Tahan. Ito naman ang binubuo ng angkan ni Sotela, si Iran at ang kanyang mga sambayanan. Ang kabuhang bilang sa lipi ni Ephraim ay 32,500. Ito ang mga angkan na nagmumula sa lipi ni Jose. Sa lipi ni Benjamin ay ang mga angkan ni Nabila, Asbel, Ahiram, Supam at Hufam. Ang bumubuo sa angkan ni Bela ay ang mga sambayanan ni Arad at Naaman. Lahat na lipi ni Benjamin ay 45,600. Sa lipi ni Dan ay ang angkan ni Sahum na ang kabuuang bilang ay 64,000. Sa lipi ni Asher ay ang mga angkan ni Emna, Ishbi,
Beria. Ang angkan ni Beria ay binubuo ng mga sambayanan ni Heber, Malikel. Si Azer ay may mga anak na babae na nagangalang Sera. Lahat-lahat sa lipi ni Asher ay 53,400. Sa lipi ni Nephtali ay ang angkan ni Hazazel, Gone, Jezer at Selim. Lahat-lahat sa lipi ni Naphtali ay 45,400. Ang kabuuang bilang ng mga Israelita ay 600,730. So, yun po ang kabuuang bilang ng Israel at ang alam po natin napakarami pong namatay sa journey, pero kung papansinin po natin yung bilang na nasa bungad ng chapter ng Numbers ay kaunti lang po, mga almost 2,000 lang po ang agwat ng bilang. So napakarami po, ang bilis pong dumami ng Israel dahil po nga yung mga bata ay hindi po nabibilang noon, ay umabot na sa taon ng 20. Kaya't nung pinabilang uli, kung titingnan po natin, napakarami pa rin ng Israel. So yung mga namamatay ay napapalitan ng mga bagong bilang doon sa Israel. At kung titingnan natin, parang hindi yata kumukunti. Ang daming napatay, may nakapatay sa salot. At yan po ang ano po na pinagpala at lalo pang dadami ang Israel sa sitwasyong ito. Kaya't nasabi ni Balaam nung nakita niya napakarami. Sino ba na makakabilang sa angkan ni Israel na parang alikabok na ang dami. So yun po mga kapatid. Verse 52, sinabi ni Yahweh kay Moses, hatiin mo ang lupain ayon sa lalaki ng bawat lipi. Malaki ang kaparte ng mga malaking lipi at maliit ang sa maliit na lipi. Ang kaparte ng bawat lipi ay ayon sa hahatiin ng pamamagitan ng palabunutan. Sa pangalan ng bawat lipi, ang pagtatakda ng kaparte ng bawat lipi ay dadaanin sa palabunutan. So, talagang makatarungan ang Elohim. Dahil yung lupa ay yung lupain po, yung Kanaan ay pinapahati po ng Elohim base sa dami ng angkan. So kung marami yung angkan mo, konti lang yung sa malaki yung sayo. Dahil ang tinitingnan ng Elohim, dahil malaki yung angkan mo. Pero kung konti lang yung angkan mo, konti lang rin yung parte mo. Hindi kagaya sa atin na kahit isa lang yung anak mo, magkakapatid kayo, pero pagka kasi hati ang sinasabi, yung totoong hati daw. Ang totoong hati daw sa tao, kahit isa lang yung anak mo, pagka hati ang pinag-uusapan, parehas talaga. Pero yun daw ang totoong hati sa mata ng tao. Pero sa Elohim, ang totoong pagkahati, kung titingnan natin, ito yung makatarungang paghahati, ay nakabase po sa dami ng angkan. So, kung titingnan natin, pinapahati po ni Moises, ng Elohim ni Moises, at base po sa dami ng lahi. So, hindi po base dahil kung kaya isang lupa, hahatiin ng 12 magkakapatid. Diretso 12, tapos yung bawat pamilya na, yun na maghahati-hati. Hindi po ganon. Ang ginagawa po ay pinatingnan ni Moises kung alin ang pinakamarami na lahi, yun ang malaki ang parte. Yung maliit na angkan, na tribo, kunti lang rin. So, yun ang patas na paghahati. Hindi yung, kasi iba ang tao eh. Pag sinabing patas, hindi patas. Pag sinabing hindi patas, yun ang patas. Parang ganon. Malayo ang pag-iisip ng tao kumpara sa pag-iisip ng Elohim. So, tuloy po tayo. Verse 57. Ang lipi naman ni Libe ay binubuo ng mga angkan ni Gerson, Kohat at Merari. Kabilang din sa liping ito ang mga sambayanan ni Libni, Hebron, Malhe, Mose, Korah. Si Kohat, ang ama ni Amram, na napapangasawa ni Hukabib, na kabilang din sa lipin ni Libi. Isinilang ni Hukabib sa Ehipto ang naging anak nila ni sina Aaron, Moises at Miriam. Naging anak naman ni Aaron sina Nadab, Abeho, Eleazar at Itamar. Sina Nadab at Abeho ay namatay nang sila'y gumagamit ng apoy na di karapat-dapat kay Abba Yahweh. Lahat-lahat ng natala sa lipi
ni Levi ay 23,000. So dumami ang lipi ni Levi dito kaysa unang bilang po. So mula sa gulang ng isang buwan pataas, sila'y hindi kabilang sa talaan ng Israel sapagkat hindi sila kasama sa paghati ng lupain. So, yun po. Hindi sila kasama sa paghahati at alam po nating lahat yan dahil sila po ay naka-assign sa Tolda 63. Ito ang mga Israelitang binilang at inilista ni Moses at ang paring si Eleazar sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa may tapat ng Jericho. Dito'y walang kasama isa man ang mga Israelitang itinala ni na Moses at Aaron noong sila'y nasa bundok ng Sinai. Ang mga ito'y namatay liban kina Caleb na anak ni Jepune at Joshua na anak ni Nun liban kina Caleb na anak ni Jepune at Joshua na anak ni Nun tulad ng sinabi ni Abba Yahweh. Kung atin pong mapapansin dito ay namatay na pala lahat ng mga nagmumula sa Ehipto at kung titingnan po natin halos ganun po karami ang marami pa po yung namamatay doon sa journey. Yung mga mula sa Ehipto na mga nag-edad ng 20 pataas ay namatay po lahat maliban kay Caleb at Joshua. Kaya itong bagong bilang pala rito ay ito na po yung mga hindi pa naging kasama sa census maliban kay Joshua at Caleb. So mga bago pala to lahat. So yun po ang kabuuhan na nagaganap at pinabilang muli ng Elohim. So ibig sabihin ito po ay mga bilang na ito ay makakapasok na sa Kanaan or ito na po yung mga new generation na nandun po sa hindi pa po nag-2020 nung sila po ay sinisensus. So dito po natatapos ang ating daily bread sa chapter 26 sa araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Nawa po ay na pagpupulutan po natin ang aral at marami po tayong makukuhang makakatulong po sa ating pagpapatuloy. Magandang umaga po sa ating mga nakapanood. At Shalom Aleichem.